Mga mahal na kapatid, papasalamat po kami sa Panginoong Diyos sapagkat kahit na nasa ganito tayong kalagayan at ang iglesia ay binabatbat ng maraming mga suliranin at mga pagsubok, pinahihintulot ng Diyos na maisagawa natin ang ganitong mga pagsamba. At sa pagsamba natin ay dama natin na hindi tayo nag-iisa sapagkat nakikisama po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Dito tayo kumukuha ng lakas para makapagtaguyod ng ating paglilingkod. Ang bawat isa po sa atin ay naghahangad na ang lahat ng ating mga pagsisikap o pagpapagal ay magbunga ng pagtatagumpay. Ayaw po ng sino man sa ating mabigo, sa ating mga mithiin sa buhay. Ito po ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya, ginugugol ang maraming panahon at resources o mapagkukunan upang mapabuti ang kalagayan ng ating buhay sa mundong ito. Nagsisikap ang mga magulang na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa panig naman ng mga anak, marami ang nagsisikap sa kanilang pag-aaral upang matamo ang mga hangarin nila sa buhay. Subalit, nakalulungkot na may mga taong sa paghahangad na matamo ang kanilang mga mithiin sa buhay ay ginagawa kahit ang mga bagay na iligal. Labag sa batas ng tao, ang mas masahol, labag sa batas ng Diyos. At sa maniwala tayo at sa hindi, merong iba na pagka natamo yung mga hangarin nila, kahit sa illegal na pamamaraan, itinuturing nilang tagumpayon at pagpapala sa kanilang buhay. Sa atin po na mga lingkod ng Diyos, kung meron tayong itinuturing na pinakamalaki o pinakadakilang tagumpay at pagpapala, ay ang pagtatamo ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay sa pagbabalik ng Panginoong Kristo sa araw ng paghukom. Gayunpaman, marami pong mga hadlang sa ating mga pagsisikap na maabot ang ating mga mithiin, lalo na ang pinakamahalaga, yun nga ang kaligtasan. Kaya kailangan po natin ang pagtulong at pag-iingat ng Diyos. Pero sino pong mga lingkod niya ang tiyak na tutulungan at iingatan niya? Bago po natin ito sagutin, alamin po muna natin yung kabaligtaran. Sino po ang hindi makaasa sa pagtulong at pag-iingat ng Diyos? Kaya tiyak na mabibigo sila sa kanilang mga pagsisikap at hindi matatamo ang kaligtasan. Basahin natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto sa 15, talatang 19. Pahayag ito ni Apostol Pablo. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Bakit po sinabi ito ni Apostol Pablo? Na kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Pagka po binasa natin ang mga nasa unahang talata, malalaman po natin na may mga kapatid noon sa Korinto na tinanggap ang pananampalatayang Kristiyano, sumampalataya kay Kristo, subalit hindi naniniwalang may pagkabuhay na mag-uli ang mga patay. Naituro na sa kanila na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na mag-uli. Yun ang katunayang may pagkabuhay na mag-uli ang mga patay. Kaya ang sabi niya, kung walang pagkabuhay na mag-uli, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sinabi pa niya,
Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom na lang tayo, yamang bukas tayo ay mga mamatay. Kung gayon, sino po ang hindi makaasa sa pagtulong at pag-iingat ng Diyos, kaya tiyak na mabibigo sa kanilang pagsisikap at hindi matatamo ang kaligtasan. Yung mga taong hindi nakatuon ng pansin sa pagkabuhay na mag-uli o sa kaligtasan na dala ng Panginoong Kristo sa muling pagparito niya. Dito na lang, sa buhay na ito, nakatuon ang kanilang panahon at pansin. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, sila ang lalong kahabag-habag sa lahat ng mga tao. Sa ibang salin ng Biblia, pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Bakit po ang mga taong ang pag-asa kay Kristo ay para sa buhay lamang na ito ang pinakakahabag-habag o pinakakawawa sa lahat? Tingnan ninyo, nakasulat dito po sa awit sa 49:16 hanggang 20. Huwag kang matakot pagka may yumaman, pagka ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumago, sapagkat pagka siya'y namatay, ay wala siyang dadalhin. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi bababang susunod sa kanya. Bagaman habang siya'y nabubuhay, ay kanyang pinagpapala ang kanyang kaluluwa at pinupuri ka ng mga tao pagka gumagawa ka ng mabuti sa iyong sarili, siya'y paroroon sa lahi ng kanyang mga magulang, hindi sila makakakita kailanman ng liwanag. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Bakit po ang mga taong ang pag-asa kay Kristo ay para sa buhay lamang na ito ang lalong kahabag-habag o pinakakawawa? Sapagkat gaano man ang natamo nila sa buhay na ito. Yumaman, dumaming tinatangkilik, dumakila, lumuwalhati, pinupuri ng mga tao. Ang sabi ng Biblia, taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Tandaan po natin yung sinabing yun ng Biblia. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Sino po ang higit sa lahat ang kahit yumaman, dumakila, dumaming tinatangkilik, nagtamo ng kapangyarihan, subalit mamamatay na parang hayop? Kaya, hindi po dapat kainggitan. Ang babasahin natin ay nakasulat dito po sa Santiago sa 5:1 hanggang 3 at talatang 5. Kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan ninyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginagamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito para nyo na ring pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Sino po ang higit sa lahat na kahit yumaman, dumakila, nagtamo ng malaking kapangyarihan, subalit mamamatay na parang hayop, kaya hindi dapat kaingitan? Ang atin pong nabasa ay para sa mga taong ginawang saligan at prioridad o itinuturing na pinakamahalaga sa kanilang buhay ang kayamanan. Sinabi po ni Apostol Santiago, kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo at maghinagpis dahil sa mga
kahirapang darating sa inyo. Ano pa ang darating sa mga taong ito? Gaya rin ang sinabi ni Apostol Santiago, nabubulok na ang mga kayamanan ninyo at sinisira ng insekto ang mga damit ninyo. Itinatago ninyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Pagka hindi nagamit sa kabutihan, nagamit yun sa kasama. Sayang lang ang mga itinago ninyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito. Kaya maaaring dito pa lang sa mundong ito ay mawala na yung mga kayamanan nila. Sa ano sila inihalin tulad? At ano ang tiyak na mangyayari sa kanila? Gaya ng sinabi sa huling bahagi ng talata, para nyo na ring pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Kaya para silang mga hayop na pinataba bago sila katayin o patayin. Kailan po ba yung araw ng pagkatay o pagkamatay na tinutukoy? Gaya ng nakasulat sa aklat ng Apokalipsis, sa araw ng paghukom, dadanasin nila ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre, kung saan buhay sila, subalit pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. Sino pong mga mayayaman? Ang ayon sa paglalarawan ng Biblia ay iiyak at maghihinagpis dahil sa kahirapang darating sa kanila. Kaya walang buting dulot ang kanilang kayamanan. Basahin natin dito sa Kawikaan sa 10, talatang 2, ganito ang nakasulat. Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Sino pong mga mayayaman? Ang ayon sa paglalarawan ng Biblia ay iiyak at maghihinagpis dahil sa kahirapang darating sa kanila, kaya walang buting dulot ang kanilang kayamanan. Sila na ang kayamanan ay nakuha sa masamang paraan. Yung kayamanan na nakuha sa masamang paraan, hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan yun. Hindi nga makapagliligtas sa kanila yun eh. Sa kaarawan ng pagkapuot ng Diyos. Ni sa kamatayang pagkalagot ng hininga, hindi makapagliligtas yun. At hindi maibabaon gaano man kalaking kayamanan ang natamo sa libingan. Ano ba yung tinutukoy na kayamanang nakuha sa masamang paraan? Yung mga ill-gotten wealth? O kayamanang natamo sa pamamaraang illegal, labag sa batas? Ang halimbawa po nito ay ang kayamanan ng mga taong nalantad at malalantad pa sa malaot madali na sangkot sa malaking skandalo ng katiwalian sa mga flood control projects sa Pilipinas. Kabilang po sila sa tinutukoy ng Biblia na iiyak at maghihinagpis dahil sa kapahamakang darating sa kanila. At yun na nga ang nangyayari sa iba dito pa lang sa buhay na ito. Nananagot na sila sa batas ng tao. Nasusubaybayan nyo naman kung ano yung nangyayari ngayon. Dito pa lang, sa buhay na ito ay magdurusa na sila. Nakaabang pa ang walang hanggang parusa ng Diyos sa mga nagpapakayaman, subalit sa masamang paraan. Kaya, batay dito sa pinag-aralan natin, yung yumaman o mayaman o naghahangad ng kayamanan, walang masama doon. Pero, pagka doon na lang nakatuon ang ating pansin, yun na lang ang pinag-ukulan natin
ng panahon at pansin at hindi na natin pinaghahandaan yung pagparito ng Panginoong Kristo. Hindi nakatuon ang pansin natin doon sa kaligtasan at sa walang hanggang buhay pagdating ng Panginoong Kristo. Kahit mayaman tayo, hindi natin pakikinabangan yan. Lalo naman yung nagtamo ng kayamanan sa masamang kaparaanan. Subalit, sa kabilang dako, sino naman ang makaasa sa pagtulong at pag-iingat ng Diyos? Kaya tiyak na magtatamo ng pagtatagumpay sa buhay pa lamang na ito at ng minimithing kaligtasan. Dinggin ninyo nakasulat dito po sa Kawikaan sa 2:7 hanggang 8. Dito natin basahin sa Magandang Balita Biblia. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan, at ang lakad ng lingkod niya'y kanyang sinusubaybayan. Sino po ang makaasa sa pagtulong at pag-iingat ng Diyos? Kaya tiyak na magtatamo ng pagtatagumpay sa buhay pa lamang na ito at ng minimithing kaligtasan. Ang mga lingkod niya na matuwid ang pamumuhay at tapat sa Kanya. Ano po ang pangako ng Diyos sa mga lingkod niyang matuwid at tapat? Bibigyan niya sila ng unawa. Ito po yung sinasabi namin sa inyo na sa unang bahagi, tandaan ninyo na taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay parang mga hayop na mamamatay. Yung matuwid, yung tapat sa harap ng Diyos, bibigyan ng Diyos ng unawa. Kaya tiyak na ang kanilang magagawa yung tama, yung sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Iingatan sila, susubaybayan ang kanilang mga lakad, babantayan niya sila sa daan ng katarungan at katwiran. Kaya hindi gagawa ng labag sa batas eh. Bakit? Sapagkat may patnubay ng Diyos. Binabantayan ng Diyos yung kanilang daan para magawa ang ayon sa katwiran at katarungan ng Diyos. Kaya po kung hinahangad natin na matamo ang pagtulong at pag-iingat ng Diyos upang magtagumpay tayo, magkaroon tayo ng magandang kapalaran sa buhay na ito, higit sa lahat para matamo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, magpakatuwid tayo sa lakad ng ating pamumuhay at maging tapat tayo sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya kahit nasa ganito tayong kalagayan, na itinakwil ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, mga kapatid, patunayan natin sa Panginoon Diyos na namamalagi tayong matuwid. Namamalagi ang katapatan natin sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng unawa. Makikilala ba yung taong may unawa sa lakad ng pamumuhay? Makikilala. Matuwid sila. Sa lahat ng paraan ng kanilang buhay, hindi sila gumagawa ng labag. Pero yung taong walang unawa, nabubuhay sa kalikuan niyo. Kaya nga tiwali. Kaya nga pumapasok sa mga bagay na anomalous. Mga bagay na labag sa batas ng tao, lalo na sa batas ng Panginoon Diyos. Yan ang nakakalungkot ngayon. Nakalagayan ng iglesia. Yung mismo mga tagapanguna, mga ministro, mga may tungkulin at ibang mga kaani ay nakaladkad na, natangay na sa mga bagay na ukol lamang sa buhay na ito. Samantalang noon, sa ilalim ng
pamamahala ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo, ang iglesia ay inakay sa matuwid na buhay, inakay sa kabanalan, kung nagsisikap man sa buhay na ito, hindi dito lang nakatuon ang pansin, kundi sa kaligtasang malapit nang dumating. Yung bang ginagawa ng kasalukuyang pamamahala na sumasangkot sa politika? Ang mga kapatid ay dinadala sa mga bagay na ukol lang sa buhay na ito, sa halip na ang pagtuunan ng panahon at pansin ay ang gawang kabanalan, ang nauukol sa kaligtasan at sa pagtatamo ng walang hanggang buhay. Mga kapatid, gusto nating manatili ang pagtulong, ang pag-iingat, ang pagkabay, ang pagsubaybay ng Diyos sa atin. Magpakatuwid tayo, magpakatapat tayo. Paano iingatan ng Panginoon Diyos ang mga lingkod niyang matuwid at tapat sa Kanya? Dinggin nyo, nakasulat dito sa Awit, sa 5, talatang 12. Sapagkat iyong pagpapalain ang matuwid, O Panginoon, lilibiran mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag. Pag binasa natin yan sa magandang balita, pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat, ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Paano po iingatan ng Panginoong Diyos ang mga lingkod niyang matuwid at tapat? Ang sabi sa talata, pagpapalain ng Panginoon ng matuwid, siya'y lilibiran katumbas ng palilibutan ng lingap na parang kalasag. Yung kalasag o shield, ginagamit yun ng isang mandirigma upang ilihis ang mga palaso na ginagamit ng kanyang mga kaaway, at gaya nga ng nakasulat sa Efeso 6:16, si Satanas, ang ating pangunahing kaaway, ay gumagamit ng nagniningas na mga palaso laban sa atin. Kaya naman, para maging ligtas tayo, kailangan tayong mapalibutan ng mga kalasag, ng mga pagpapala, ng paglingap at pagkandili ng ating Panginoong Diyos. Pagka araw-araw, bawat sandali ng ating buhay, nalilibiran tayo ng paglingap, ng pag-iingat, ng pagpapala ng Diyos, ano ang kailanman ay hindi mangyayari sa atin. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa awit din, sa Jesus 6, talatang 8 naman. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Sa magandang balita, Biblia, sinasabi doon, nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras sa piling niya, kailanman hindi ako matitinag. Kaya pagka ang Diyos ang nangunguna sa buhay natin, siyang lagi nating patnubay, oras-oras, bawat sandali ng ating buhay, hindi tayo makikilos, hindi tayo matitinag. At yun naman ang ginagawa ng Panginoon Diyos sa atin, na sa kabila ng nagkukulang din, nagkakamali, may mga kapintasan, may mga kahinaan, pero dahil sa tulong, sa awa, sa patnubay ng Panginoon Diyos, hindi tayo natitinag, hindi tayo nakikilos. Sino bang mga lingkod ng Diyos ang itinuturing niyang matuwid at tapat? Kaya kailanman ay hindi makikilos, matatag, at tinatamo ang mga pagpapala, ang mga biyaya na mula sa ating Panginoon Diyos. Dinggin ninyo, nakasulat dito sa awit,
sa 1, mga talatang 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Sino pong mga lingkod ng Diyos ang itinuturing niyang matuwid at tapat? Sila ang mga taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak o mga mapagkutya o mapanghamak. Sa makatwid, hindi sila na iimpluwensyahan ng mga makasalanan o ng mga masasamang tao. Hindi sila sumusunod sa mga maling halimbawa at mga maling tagubilin. Bakit hindi sila nahihikayat na gumawa ng masama? Sapagkat ang kanilang kagalakan o kasayahan ay nasa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Yun ang kanilang binubulay araw at gabi. Anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang maabot o marating sa buhay, hindi nila nililimot ang mga kautusan ng Diyos. Tinanggap po ba natin ang kautusan ng Diyos? Opo, sugo ng Diyos. Ang nagturo sa atin, ang kapatid na Felix Manalo, na buong tiyaga namang at buong pagmamalasakit na pinarating sa atin ng kapatid na Eranio Manalo nung sila ay nabubuhay pa. Kaya tayong pinagsama-sama ng Diyos sa gawaing ito, nagagalak tayo eh. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat ganito man ang ating naging kalagayan at ng iglesia, namamalagi ang katatagan, ang katibayan ng panghahawak natin sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Buo ang ating pananalig na sa kabila ng mga tiisin at mga pagsubok sa buhay, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano yung pangako ng Diyos? Sa mga naninindigan, sa pagsunod sa kanyang mga utos, ang sabi, matutulad sila sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, namumunga sa takdang panahon, hindi nalalanta ang mga dahon, anuman ang kanyang gawin ay giginhawa siya. Sa ibang salin ng Biblia, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Hindi po ba totoong totoo ito? Sa buhay nating naninindigan, sa mga ayaw sa katiwalian, sa mga ayaw sa mga kalikuan, sa gawang masama. Ang kasalukuyang tagapanguna sa iglesia, ayaw daw ng katiwalian. Kaya naghahanap ng transparency sa ginagawang investigasyon laban sa mga tiwali, laban sa mga korap. Sila ba? Transparent? Sila ba? Ang tinutuntun ba yung tama, yung matuwid? Inaakay ba ang iglesia, ang mga kapatid sa kung ano yung makakabanal sa kanila? Yung makapaghahatid sa kanila sa pagtatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan? Hindi ba nililito nila ang iglesia ngayon? Kaya maraming mga kaanib sa iglesia ang nalilito, nababahala sa mga nangyayari ngayon
sa iglesia sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala. Sa halip na ang pagtuunan ng pansin, yung paghahanda sa pagparito ng Panginoong Kristo, yung pagtatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, kung saan-saan at kung ano-ano ang ipinagagawa, kung saan-saan dinadala, tinatangay ang mga kapatid. Alam natin kung ano layunin nila diyan sa mga rallying ginagawa. Ang totoo, pagka ginagawa na nila yung rally, lumilitaw na yung tunay na layunin nila. Sa ayaw nila at sa gusto, lilitaw at lilitaw ang totoo. Mag-abang pa tayo kung anong kahihinatnan ng ginagawa ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Sa pagtataguyod ng mga kautusan ng Panginoon Diyos, sino po ang dapat nating tularan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan? Basahin natin ang nakasulat sa unang Tesalonica sa 1, ang talata ay 6. Ganito ang sinasabi. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap, gayunpaman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ni Apostol Pablo, tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita o ang mga salita ng Diyos at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunpaman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Alam natin ang kasaysayan sa kung ano ang dinanas ng Panginoong Kristo, ang dinanas ng mga apostol, pero sa kabila nun, nanindigan sila hanggang sa kanilang kamatayan. Tayo man. Talaga namang darating din ang kamatayan. Pero dumating ang kamatayan na nakahanda tayo. Hindi para magtamo ng walang hanggang parusa, kundi magtamo ng kaligtasan. Lahat naman ng tao mamamatay. Mayaman, mahirap, mangmang, marunong, makapangyarihan, walang kapangyarihan. Lahat ay mamamatay. Nakatakda yun sa mga taong nagkasala. Pero anong pagkakaiba ng mga tunay na Iglesia ni Cristo? Tinubos na ng dugo ng Panginoong Kristo. Yung pagtubos na yon, yon ang naghatid sa atin hindi lang sa pagtatamo ng karapatang maglingkod at sumamba sa Diyos, kundi ng kaligtasan pagdating ng araw. Kaya sa halip na malungkot, mawala ng pag-asa, paano hinarap ng mga apostol ang lahat nilang kapighatian na yun din ang dapat nating gawin? Sapagkat ngayon ay sagana ang kapighatian na nararanasan natin sa buhay na ito. Tingnan ninyo nakasulat sa Roma 5:3 hanggang 4. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Hindi po pinahintulutan ng mga apostol na ang kanilang sarili ay madaig ng mga kapighatian. Sa halip, sila ay nangagalak sa mga kapighatian. Masaya silang humarap sa kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian, ang mga tiisin, ang mga pagsubok sa buhay na ito nagbubunga ng pagtitiyaga at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ng pagpapatunay ng pag-asa. Ang matuwid at tapat hindi matitinag sa kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos sa harap ng maraming kapighatian at mga pagsubok, sapagkat batid nila na yun ang magpapasakdal ng kanilang pananampalataya at pag-asa.
Kaya habang lumalapit ang kamatayan, habang lumalapit ang paghukom, mga kapatid, tiyakin natin yung pananampalataya natin bilang mga iglesia ni Kristo ay lalong tumatatag at nagiging sakdal. Yung sakdal, yun ang maliligtas. Yun ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Paano nga tayo makapag-iingat ng ating kahalalan sa harap ng mga tiisin, sabihin pa nating mga pagdurusa? Lahat tayo, bawat isa sa atin ngayon ay dumaraan sa mabigat na mga suliraning at mga pagsubok. Gaano man kabibigat, gaano man karami ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin, ano po ang dapat nating gawin para lubos tayong makapag-ingat ng ating pananampalataya at kahalalan. Dito sa Kawikaan 2:9-12. Kaya nga, iyong malalaman katwiran at katarungan at iyong tataluntunin ang landas ng kabanalan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadamay kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Meron po mga taong mas gustong makinig sa payo ng kanilang kapwa, lalo na sa mga itinuturing nilang matalino at higit sa lahat mapagmahal at mapagmalasakit. Gayunpaman, ilang ulit na silang nabigo, sinasadya man o hindi. Kaya naman, sinabi ng Diyos na siyang marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat, kung makikinig kayo sa akin, lalawak ang karunungang matatanim sa inyong isipan, madadamay kasiyahang dulot nitong kaalaman, ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa likulikong landas, ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. So makatuwid, tiniyak sa atin ang pahayag na ito ng Diyos na kung patuloy tayong makikinig sa kanyang mga turo at pahahalagahan ang kanyang karunungan, walang dahilan upang tayo ay mabigo sa ating mga inaasam o magkamali ng ating pagpapasya. Kailan po natin karaniwang tinatanggap ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pagkaunawa? Kaya dapat nating pahalagahan, dapat po nating pagtalagahan. Dito sa unang Korinto 14, talatang 26. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo ay may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Ang binasa po natin ay ang biblikal na programa o palatuntunan ng pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Bakit natin natitiyak? Ang sabi po ni Apostol Pablo, ano nga ito, mga kapatid, pagka kayo ay nangagkakatipon, sumakatwid, pagtitipon ng mga magkakapatid sa iglesia. Hindi tayo pinapayagang sumamba sa usaling sambahan kasama ng mga kapatid. Tiniwalag tayo, itinakwil tayo, pero hindi nangangahulugan. Hindi na tayo sasamba. Hindi na tayo magkakatipon. Niloob nga ng Diyos na mabuo itong AGM. Marami sa inyo, nagsisimula pa lang ang AGM, nandito na. Yung iba, nabalitaan nila na mayroong ganitong pagtitipon, sinubukan nila. At ngayon kasama din natin. Yung iba nga ay nakakasamba pa sa kapilya. Pero dumadalo pa rin sa AGM. Bakit? Sapagkat dito, tinitiyak namin mga ministro na ang maririnig nyo lang
ay kung ano, yung mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahala. Hindi kami magtuturo sa inyo ng mga aral na taliwas, labag, salungat sa mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahala. Nakalulungkot, merong mga nung una nanindigan, nung nahayagang katiwalian ng kasalukuyang mga tagapanguna, nanindigan. Natiwalag nga rin. Pero anong ginawa ng iba? Dahil sa hindi nila nakita, hindi nila natamo yung solusyon na batay sa inaasahan nila, ano nangyari? Kung ano-ano na itinuro. Kung ano-ano na ang sinabi na laban sa iglesia. Di umano ang iglesia raw ay natalikod na. Mga kapatid, ang tumalikod, yung mga tiwaling, mga tagapanguna. Pero ang iglesia, namamalaging nakasalig sa mga tunay na mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahal. Kaya hindi namin kayo inaakay sa kung ano-ano. Namamalaging tinutunto natin ang mga aral, ang mga kalooban ng Panginoon Diyos. Iba ang sinasabi, lumabas na kayo sa iglesia sapagkat natalikod na yan katulad ng nangyari sa unang iglesia. Nagtatag na sila ng sarili nilang iglesia, ng sarili nilang assembly at nagturo na ng mga bagong aral na talikod o hindi ayon sa mga dalisay na mga aral ng Panginoon Diyos. Kaya dito sa ating mga pagsamba, sinisika po naming mga ministro, doon lang kayo akayin sa kung ano ang tinanggap natin sa suko. Dahil sa kahalagahan ng pagsamba, ano po ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol sa mga kaanib sa iglesia? Dito po sa Hebreo sa 10, talatang 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Dahil sa kahalagaan ng pagsamba, mahigpit ang bili ng mga apostol. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo. Meron bang nagpapabaya? Meron eh. Meron. Nung nangyari ang sigalot sa iglesia, yung iba ay tahasang tumigil na sa kanilang pagsamba. Dahil sa galit, sa inis na kanilang nararamdaman. Pero mga kapatid, yung galit, yung inis, yung dismaya sa mga gumagawa ng masama sa iglesia, huwag naman nating idamay ang iglesia. Lalong huwag nating idamay ang pagsamba. Bakit? Kaya tayo nilalang. Kaya tayo tinawag ng Diyos sa tunay na iglesia para maisagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Bakit natin titigilan yun? Katwiran ng iba, pagka naayos na lang ang iglesia, tsaka ako babalik sa pagsamba. Mali. Araw-araw, kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng patnubay ng Panginoon Diyos. At dito sa pagsamba, matatamo natin yun. Kaya wag nating pababayaan ang pagsamba. E pagka tahasan nating pinabayaan, ang pagsamba, pagka binasa pa natin yung mga kasunod na talata, yung sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na marinig ang katotohanan, wala nang haing natitira pa. Ang nalalabi ay ang paghihintay sa paghukom, ang kabangisan ng apoy, nalalaman sa mga kaaway. Paano kung dumating ang araw ng paghukom, hindi tayo sumasamba? Nakasubsob tayo sa hanap buhay. Nakatuon ang ating pansin sa mga intindihin sa buhay. Kaya yun ang nakikita ng mga anak. Yun ang kinalalakan ng mga anak. Walang pagsamba, walang paglilingkod, walang naririnig na mga aral na dalisay na mula sa Diyos. Salamat sa Diyos, tayo
na nagkakatipon ngayon, mataas ang pagpapahalaga natin sa pagsamba. Pinaghahandaan natin ang pagsamba. Kaya kung paanong noon, nung hindi pa tayo itinitiwalag, tayo sa pagsamba, inihanda natin ang ating sarili, higit sa lahat, inihanda natin ang ating puso. Yun din ang gawin natin ngayon na ganito ang kalagayan natin at mga iglesia. Sumasampalataya naman tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Darating ang takdang panahon, iaayos niya ang lahat ng bagay sa iglesia. Yung mga ginigipit, yung mga pinag-uusig, yun ngang mga ipinabilanggo pa, darating ang mahalaga at makapangyarihang tulong ng Diyos. Pagka ibinaba na ng Diyos ang kanyang hatol sa mga gumagawa ng masama, sa mga sumisira sa iglesia, darating ang panahon, titindig ang makapangyarihan, ang nagmamalasakit, ang tunay na nagmamahal na leader sa iglesia. Tulad ng sugo at ng naunang namahala na pinagmalasakitan ng ating kaluluwa at inihanda tayo sa kaligtasan at pagtatamo ng walang hanggang buhay. Buhay ang Diyos natin, makapangyarihan. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Alam niya kung ano nangyayari sa iglesia. Pinadaan niya lang tayo sa pagsubok para patatagin ang ating pananampalataya. Ihiwalay ang hindi karapat-dapat sa karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Pakamahalin natin ang iglesia. Ang mga utos, ang mga aral ng Diyos, habang buhay, bawat sandali, yun ang lakaran, yun ang tuntunin natin, yun ang ipamulat natin sa ating mga anak. Bago tayo manalangin, mga kapatid, sumama tayo sa pag-awit ng ating kahalal. Tumayo po kayo. Aming Ama, Diyos na buhay, banal, at makapangyarihan sa lahat. Nagagalak po ang aming mga puso sapagkat sa pagsamba namin ngayon, hindi mo po kami pinigo. Tinanggap namin ang liwanag ng iyong mga katotohanan na lalong nagpatibay sa aming pananampalataya at pag-asa na hindi walang kabuluhan ang aming ginagawang pagpapagal at pagpapakasakit sa kabila ng mga pag-uusig, mga tiisin, mga pagsubok sa buhay. Salamat, Ama, sa lakas. Salamat sa biyayang dulot ng pagsamba. Pangako namin, hindi kami titigil. Habang buhay po kami, hanggang sa araw ng pagparito ng iyong bugtong na anak, itataguyod namin ang tapat na paglilingkod at pagsamba sa iyo. Sumasampalataya kami, darating ang takdang panahon, iaayos mo ang lahat ng mga bagay sa iglesia. Babalik ang dating kaayusan, katiwasayan, kabanalan ng iglesia. Mahahanda kaming lubos sa nalalapit na kaligtasan. Mahabag ka po, Ama, sa lahat ng mga dumadalo at sa lahat pa ng mga lingkod mong maaabot ng pagtuturong ito. Panginoon, maaari po ba patuloy mo kaming ingatan, bakuran, libirin ng iyong pag-iingat at pagkandili. Pangako namin, ikaw po, Ama, ang lagi naming ilalagay sa aming unahan. Ipagpapauna po namin ang pagsunod sa iyo. Bubulayin namin araw at gabi ang mga aral mo na tinanggap namin sa sugo at sa naon ng pamamahala. Salamat sa pagkaunawa na ibiniyaya mo sa amin. Dahil dito, Panginoon, naiingatan namin ang aming kahalalan
at ang pangakong kaligtasan na titiyak naming aming matatamo. Ang hiling lang namin, Ama, huwag mo kaming iiwan kahit saglit. Mga tao kaming puno ng kapintasan, nahuhulog sa pagkakamali, nagkakasala. Kaya, Panginoon, bago kami maghiwa-hiwalay, maari po ba iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng mga dumadalo. Punuin mo pa kami ng pananampalataya at pag-asa. Patibayin mo pang aming pananalig sa iyo at sa iyong banal na magagawa. Manghawa kami sa tulong, pag-iingat at pagliligtas mo sa amin na kailanman hindi mo po kami pababayaan. Ang iba sa amin, matanda na at may sakit pa. Panginoon, nag-aalala sila sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia at ng kanilang sambahayan. Maaari po ba aliwin mo ang mga lingkod mo? Buhayin mo pa ng matagal, ibiyaya pang lakas. Magpagaling ka po sa mga may karamdaman. Ingatan mo at pagpalain ang kani-kanyang sambahayan namin. Huwag mong pababayaan ang aming mga anak. Mapangunahan po namin sila sa banal, sa matuwid na pamumuhay upang sila man maging matatag sa kanilang pananampalataya at pag-asa. Panginoong Hesukristo, malapit ka nang isugo ng Ama. Nihiling po namin sa iyo ngayon pa lang. Tulungan mo kaming makapaghanda sa pagparito mo. Huwag kaming magpapabaya sa ganitong mga pagsamba, kundi lagi naming pagtalagahan sapagkat dito ikaw at ang Ama ay laging sumasama sa amin. Sa araw ng pagliligtas, pagsama mo po ang buo naming sambahayan, huwag masayang, huwag mawalan ng kabuluhan ang aming ginawang mga paglilingkod. Ama, umaasa po kami. Darating ang takdang panahon mo, iaayos mo ang iglesia, babalik sa dating kaayusan, sa dating kabanalan at kaluwalhatian, ganap po kaming mahahanda sa nalalapit na kaligtasan. Maawa ka sa mga kapatid namin na nalilito, na panghihinaan ng loob, bigyan mo sila ng pag-asa. Sana po, Panginoon, magunita nila ang mga aral mo na tinanggap namin sa sugo at sa naunang pamamahala sa iglesia. Ito ang kanilang tuntunin, ito ang kanilang lakaran. Tumitiwala po kaming dininig mo ang aming panalangin, ipinatawad na lubos ang mga kasalanan at pagkukulang namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.